Sige, kindly open your cam. See present if called, ha? For the attendance. Aaron Milapre. Present. Diba? Dalawan. Present po. Yoshida. Takashi Yoshida. Present po. Ana Jane Aliman. Present po. Rael Gaynor. Present. Joyce. Joyce Villanueva. Present po. Fiona. Fiona Kim. Present po. Sarah Lorico. Present po. Zion Juliera. Present po, sir. Sir, kasama ko po si Loxin. Siron po. Carmelo Vero. Present po. Miel Promiscal. Present po, sir. Itong Carlelo, iba pa yung Carl Vero. May Carl Vero pa dito. Same lang, sir. Set lang Okay, pa to, Carl Vero and Carl... Isa lang to, no? Opo. Gian. Present po. Berk Kaur. Present po. Shane Galang. Present po. Elvira Castro. Present po. Kim Chloe Gualberto. Present po. Mary Joy Narceles. Present po. Okay, so nung hindi natawag, ito yung based sa downloaded attendance. Hindi natawag na umattend. Okay, sa lahat, based sa ating attendance. Totally. Sino yung sinasabi mo kanina kasama? Sino kasama kanina dyan? Si Loxin po, sir. Siron. Toxin. Okay, lahat natawag sa attendance. Okay, so question, meron mo kasi yung OJT? O lahat kayo, you're done with OJT? Meron ba bang wala? Sino ba ditong done na sa OJT? PTRs ba yan? Wala nga pa virtual hand kung sinong tapos na. Okay. Kapunti pa lang tapos na sa 80 hours ba yan? Kasi your final requirement is you're going to bookbind yung mga activity report ninyo sa inyong OJT. Bang you're going to compile all the weekly accomplishment reports and bind them. I'm going to roll out the format naman. It's your final requirement. So, since hindi pa naman tapos lahat, merong pang mas marami yata hindi pa tapos, no? Or you're just starting? OJT niya. Okay, so I'm showing here the PowerPoint. So, please give me thumbs up if visible. Lesson 2. Visible ba? Okay, sige. And this week today, maybe tomorrow I'm going to give your first online quiz about the topic.
online quiz naman I always, hindi ko binibigay yung online quiz on the same day. Pag ang klase natin is Friday, so I usually give the online quiz the next day. Example, Saturday, mga 8 to 8:30. Ganun. So always the next day, no? Yung aking online quiz para lahat ang gustong mag-take ay ma-accommodate. So, it's a topic. Introduction to the 3 I's. The introduction, the course, we start with the course description ng ating subject. So, the course or the subject, it aims to develop your ability. Kasi nga inquiry, di ba? You should inquire, nagtatanong, and if you go deeper, you investigate, and the best is you immerse yourself dun sa mga various discipline na you are into based on your preferred program in the university. Also, it strengthens your critical thinking, problem solving, research skills, ethical decision making, hands-on. Of course, immersion it involves hands-on research, hands-on experience, field work, and real-world application. Dito may konting research, pero hindi ito yung full-blown research na magbubookbind kayo. Kasi you are done with research, di ba? Ano lang to? Parang mini research lang siya about your immersion in addition to your bookbind activity accomplishment report compilation. So bakit critical thinking? What do you think? Critical thinking. Kasi nag-iisip ka, di ba? Kung nasa immersion ka, nag-iisip ka pag pinagawa ka ng superior mo o yung boss dun sa organization o sa company. Nag-iisip ka rin eh. Sometimes you solve problem. Based on my experience, of course, I also did OJT when I was in college. I can recall nag-OJT ako sa GSIS, sa main office ng GSIS that is beside Manila City Hall. So I did problem solving, pero hindi kami nakaranas ng research. Pero decision making din, nakaranas kami decision making kasi GSIS is government entity. Alam mo na sa government na napaka-critical dati yung pag customer service, pag-alalay sa mga client ng government. Pag sa government kasi, napaka-critical, pwede ka matanggal, no? Just by not answering queries from the customers, from the client. So, hands-on yun, no? Kasi sa amin dati, kung sa inyo ay 80 hours, I can recall dati sa amin, 500 hours yung aming OG. Kasi pag sa university ka na later on, 500 example sa BSBA, no? Ang total OJT hours, 600 sa BSBA. So, you can spend like more than 1 month doon sa work, OJT. And you will also be doing field work. Kasi I can recall, nung sa OJT ako, inutusan din ako no? Na pupunta sa iba-ibang offices ng government. Hindi lang doon sa office yung OJT. Kundi, example, may pinapareceive sa'yo. Talagang naranasan yung mga real-world application. And I was also trained sa civil service, government. Kasi my course in the university was government accounting. In aking program, government accounting. So aking training was
government offices like GSIS. Nag-train ako sa SSS, nag-train ako sa Civil Service Commission. So, naranasan ko talaga lahat ng accounting. So, in your part, ganun din, no? Ganun din yung mga dapat yung maranasan. Okay, and teka, hindi ko makatapos sa natin. Oras na eh. 4 o'clock na eh. Si Aaron nga, maaga kanina eh, no? Si Aaron, wala pong 4 o'clock eh. Yung iba, 4:25, nagdala sa lobby pa rin. Ano bang problem? Ba't late mo palagi? Okay, now, it is important as well to lay down the learning outcomes or yung target ng ating lesson. Ng ating lesson for the day. Ito yung coverage sa ating quizzes ha. So hindi ko na itong PowerPoint, hindi ko ito hindi ko ito i-upload sa ating portal para makinig kayo sa lesson. The first target or objective, understand the nature and purpose of inquiry and investigation. Okay. Yung mga dumating na, sige, we started early na kasi kulang yung oras natin. Dalawang oras. We started early. Okay, mga bagong dating, is my PowerPoint visible ba? Kita niyo ba mga bagong dating? Kita ba? Hello? Visible? May kausap ba ako dito? Ako ba dyan? Parang tao ah. Yes po. Okay. So pag sinabi natin learning outcomes, guys, ito yung target natin for the lesson about the topic, lesson 1 actually. Number 1, at the end of the lesson, the learners, you guys, should be able to do the following. Yung mga bagong dating nga pala, those who just jump in, I'm going to give the first online quiz tomorrow. It's Saturday yan, Sabado. Okay, so the first outcome or the first learning outcome that you should be capable of doing after the lesson, number 1, you should understand the nature and purpose of inquiry and investigation. So hindi lang kayo nag-immerse, di ba? Okay, pag nasa OJT ka, you should be, kasi may tinatawag tayo inquiry, learning through inquiry. Natututo ka sa pagtatanong. Natututo ka sa pag-investigate. That is the reason why we have this inquiry-based education and investigation. So at the end of the lesson, dapat yung ma-appreciate yung purpose ng inquiry. And the second one, number 2, learning outcomes. You should know how to, at the end of the lesson, you should know how to formulate relevant and researchable questions. Tatanong-tanong ka rin, parang may hypothesis ka sa back of your mind. Kasi mga question natin, hindi ito mga questions na mabababaw. Pag nag-research ka, yung question mo dapat ay researchable. Sabihin, that is capable of being answered through research. Mga relevant and
researchable questions. And number 3, outcome, you should know how to apply appropriate qualitative and quantitative. At this point in time, you know what are the qualitative research and quantitative research. Di ba pag sinabi natin qualitative, ang mga question dyan is how or why. Yan. Pag sinabing quantitative, mga questions dyan, what, ano. Yan. Number 4, you should know how to conduct immersion activities aligned with community, industry, or academic settings. Ano bang pinapagawa sa inyo? Yung mga nakatapos na dito ng OJT, anong pinagawa sa inyo ng mga mag-recitation muna tayo, ha? Record natin yung mga recitation ninyo. Recitation. Recitation. Yung mga tapos na dito mag-OJT, kasi sa ating number 4, you should have conducted immersion activities. Saan ang pinagawa sa inyo? Ang inyong OJT ay based sa program na inyong kukunin sa university, di ba? So dapat yung mga immersion na pinagawa sa inyo, dapat talagang align. Baka mamaya hindi naman talaga align. Baka mamaya pinakontimpla ka lang ng kape, pinapashare, gusto na mag-xerox, or indusang bumili, di ba? So, hindi na masyadong align. Kasi dati, nung naranasan ko dati nag-immersion ako in the university, back in college, yung course ko, ayun talaga yung company na pinasukan ko. Kumbaga, talagang Ranch University, talagang jive or line. Kung sa pinapagawa sa akin, sa OJT, I did recording of transactions, I did filing, yan. I did bookkeeping, dati. Number 5, you should know at the end of the lesson, you should know how to analyze data logically and ethically. You should know how to organize data. Mga number example, no? Using Excel. And ethically should not be divulged sa public. Kung hindi itang pinag-alaman mo, huwag pipicturan. May example, your program in university, you want to be doctor, you want to be nurse, you want to be medtech. So kapag sinabi natin immersion activities na align, dapat sa hospital ka. Meron ba dito? Na ang kanyang course sa university ay allied or medicine. Na sila ay na-assign sa isang hospital. Meron ba dito? Assigned in a hospital. Pag sa hospital kasi, if you are not familiar with hospital settings, kasi ako confined na rin ako dati, hospitalized na rin ako So, bawal picturean yung mga patient without the consent ng pasyente. Example, kaya sa mga hospital, nakikita mo sa hospital, pag nag-OJT ko sa hospital, may nakalagay sa may nakalagay sa mga wall ng hospitals, bawal picturean kasi privacy yan. Bawal picture ng patient. Example, yung isang pasyente ay kinukunan ng BP habang nasa bed, hospital bed, bawal lang recording. Yun ang mga data, no? Na example, pinicturean mo yung hospital record ng isang pasyente. O bawal siyang
bawal siyang picturean kasi that is not ethical. Because those are data. And number 6, you should know how to communicate findings effectively through written and oral presentation. So, pag nag-research tayo, pag nag-research, hindi lang siya basta pinapabookbind. Ang bala ko nga pag nag-research kayo, no? Hindi lang siya binubookbind. The result of the research should be published. Kasi walang kwentang research kung hindi siya nakapublish. Hindi lang siya pwede na sa library lang, ha. Pag pupunta ka library natin ng BMC, marami nakabookbind doon. Pero hindi siya dapat lang nakabookbind. Kasi pag nakabookbind lang siya, walang masyadong makakabasa. Ang makakabasa mga students lang ng BMC. Are you still with me? May tao ba dyan? Say yes, may tao ba? Okay. So, ang mga research natin, hindi lang siya naka-bookbind tapos naka-file sa library. Researches should be published online. Kung dati pwede naka-bookbind lang, di ba? Nasa library lang. Pero ngayon kasi, researches should be published para ma-communicate yung findings ninyo sa mga potential readers ng research. Example, you are ABM, tapos nag-research about marketing. Yung research nila KIL, for example, dati. Pag nasa library lang natin, so konti lang magkakaalam. Pag maganda yung research, dapat ay pinapublish natin online sa Google Scholar, for example, para mabasa ng mas maraming tao. Yan, ang research niya hindi na sa library, kundi online. Ba't ulit na siya nag-research kayo, di ba? Iba ay pumunta na ng library para magbasa ng mga research. Hindi naman, di ba? Anong ginawa nyo? You browse online articles. So, napinabangan nyo yung mga research sa ibang tao. You should know how to communicate. So, paano ba pag-publish ng mga research? Using journals. Kumbaga, you will contact a journal publisher. Tulad sa akin, pag nag-research ako, nakapublish online. Of course, mayroon siyang bayad. For example, ang pinakamurang bayad, parang $30. 30. That is 1.5. May mahal naman, more than 6,000. Ang pinakamahal kong publication, that's was 17,000, 17. Pero ano yun, 4 naman kami doon, so 17,000 divided by 4. Maganda doon, na-communicate namin yung findings namin written. Yan. And of course, mga research, kasi pag high school ka pa lang hindi pa masyado, pero pag ikaw ay graduate students na, yung research mo should be presented orally. Pinipresent sa mga conference. Kaya ako minsan ay present in conference online or in-person presentation. Kasi may oral presentation ng mga research aside from written presentation. And number 7, outcome, you should know how to demonstrate responsibility, collaboration. Nung ikaw ay nasa nag-OJT, naka-uniform ba kayo? OJT? Yes po. Are you required to be in uniform or hindi naman? Yes ba? Yes? Sa amin po na-require po. Okay. So pag na-required ka naka-uniform, dala mo yung PMC. Sabihin, pag may ginawa ko yung negative or adverse doon sa OJT, kikitang-kita, di ba? Uniform ng PMC. Tapos, palaging late. Kitang-kita ito. Hindi na magtatanong, BMC ang uniform, palaging late. So, ganun ba ganun ba yung mga student sa BMC relate sa OJT? So, since you are wearing the
uniform, dapat responsible. May responsibility ang pagsuot ng uniforme, diba? Nakita kayo, parang yun yung kwan no? Parang bit-bit mo yung isang buong spoon. So pag nasa OJT daw, responsibility. You should demonstrate collaboration, you should know how to collab. So pag mga students na may mga estudyante kasi no, di ba sabi ni Gardner, maraming klase ng intelligence. Visual, oral, logical, mathematical, motor, interpersonal, intrapersonal. So, may mga tao, may mga estudyanteng magaling sa English, sa math, pero mahina sa interpersonal. Pag sinabing interpersonal, yung pakikikulab natin, relation natin with other persons, with other individuals, that is inter. Pag sinabi sa intra, your relationship with yourself, being aware of yourself, that is intra. Pero pag interpersonal, you should know, we can't avoid having interpersonal. Kasi later magtatrabaho ka na sa isang company that hindi ka lang mag-isa. You're on a team. You should know how to interrelate. You should know how to collaborate. Yan, kaya mga hindi masyadong mahilig makipag-usap, mga introvert, dapat hindi palaging introvert, dapat extrovert. Kasi we can't avoid collaborating sa isang company later on, pag working na kayo. May mga team building na kaya nga sa mga companies later on, you attend or you initiate team building sa mga co-workers, employees ninyo. Because team building is important. We need team building. We need collaboration. And number 7, once again hindi ko naman ka dito papagawin ng research. Kunti lang. But number 7, you should know how to do ethical research. And ethical research behavior. Ethics in research. Dapat important. For example, basic naman to, hindi pwede mag-open ng research. Hindi pwede mag-open ng title. Hindi pwede magpagawa. Kaya meron akong employees. Hirap siyang mag-research. Sabi niya, pwede bang magpagawa ng research sa'yo? Pag ganun, hindi ko tinatanggap yung mga nagpapagawa ng research. Yung mga sa Facebook. Di ba may nakikita ka sa Facebook na nag-offer ng research writing for a free example, pag doctoral dissertation, 50,000. Pag masteral, 30,000. Ganun no? May nakikita ko yung ganun sa Facebook. Hindi ko inaaway kong minsan ganun Minsan nagko-comment ako na unethical yung ginagawa nyo, sabi ko sa kanila. Unethical yung ginagawa nyo. Kasi kami, sa academe, starting sa aking masteral, starting sa aking may first doctoral, starting sa aking second doctoral, talagang nag-research ako. Yung talagang pinaghirapan talaga yung research. Way back 2000, masteral ako 2011 May first doctoral 2017. May second doctoral 2023. Lahat yung pinaghirapan ko. Talagang I'm satisfied. Talagang I can stand straight, look you in the eyes na aking mga research ay talagang genuine. Talagang pinaghirapan mga research. Iba naman kasi nagpapagawa. In itself,
Doon pa lang, hindi na sa ethical eh. Kasi ang research, dapat dapat personal. Ikaw talaga naghanap ng data. Hindi yung pinapagawa mo sa ibang tao. At lalo na ngayon guys, no, ethical more yung pinapagawa sa AI ang research. Hindi mo although AI na are very powerful, AI can write an entire book. Talab na isang ilang minuto lang, di ba? Parang hindi natin ginagawa yun. The AR are there, no? Para gamitin na natin as tools or instrument. Kaya hindi pwedeng sila ang gagawa ng research para sa atin. That is ethical. Ang survey, you don't show the faces, the data ng mga respondents natin. That is unethical. So guys, those are the learning outcomes. I mean, pagkatapos na topic natin today, these are the things that you should be capable of doing. Mga 7 outcomes. Andiyan pa ba dyan? Pwede bang request? Kasi hindi pinapagawa ko sa lahat ng mga estudyante ko, lahat across all my schools. Kahit sa Ateneo, pinapagawa ko to. Kahit mga doctorate students sinasabayan ko sila ng ganito. Pwede ba? Kahit mag-isa lang sa inyo ay naka-open camera. Tapos nagpalitan lang kayo. Kasi of course, I can't require all of you to open your cam the whole time. Pero pwede ba? Kahit mag-isa lang naka-open cam, tapos pagpapalitan lang kayo, example, ngayong oras na to, ngayong minuto, this minute, ito si Elvira muna magpapakita. Then after 5 minutes, papalitan naman. Then after 5 minutes, kasi on my part kasi hindi ko kung may tao no? Pero kung may taong kung may kausap ako, pag naka-close lahat ng camera nyo, hindi ko lang alam kung may naka-open ng camera at this moment. So yun ang gagawin nyo, no? Magpalitan na kayo nga. Matutuwa ako pag may nakita naka-open camera Sabihin mo nagiginig. Kasi pag wala naka-open camera, pansin nyo, nagtatanong ako, may tao ba dyan? Pero pag naka-open camera, ang iba, as magpapalitan. So, I'm complacent na may tao ba dyan. So, ganun gawin nyo, no? Kahit hindi naman kayo lahat naka-open. Naka-open si Carl Vero. Yan, tapos, pwede siya mag-out ulit. Hindi na magtatanong kung may tao dyan. Okay, let's go to the topics to be covered. So given the objectives, ito yung mga target natin, critical questioning. Pag nag-immersion tayo, should know how to ask questions critically. You should know how to investigate. Example, you can investigate by asking, by observing. You can investigate by survey. You can investigate by asking questions, di ba? Okay, so perceived learning. Sabi ko kanina, you should be trained as well in perceived learning. Hindi lang puro from the professor, from the faculty. Sometimes you know how to do immersion. Kung bang ikaw mismo maghahanap ng knowledge. And skills, effective collaboration din, di ba? And real world application, important. Itong OJT ninyo, kaya you are being trained. Para pag kayo ay nasa university, actual na work na, you can apply, hindi ka na masyadong culture shock. Kasi pag hindi ka sanay sa office environment, hindi ka sanay sa office politics,
Dito na baka ma-culture shock ka eh. Ganun pa sa office. So pag ikaw ay trained na now or exposed sa office environment, the ins and outs of the office environment, office politics. So parang hindi ka na masyadong culture shock. Diba yung mga nag-OG ka na dito, you have experience sa iba, na iba pala pag ikaw ay nasa office na. Yung sa school, pag na-late ka ay okay lang, i-represent ka lang ng inyong professor ng faculty. Have you noticed pag sa OJT na, may bandy clock ba kayo? Ba nagba-bandy clock? Pag nag-bandy clock sa isang office environment, hindi ka i-reprimand ng boss, bawas yung sahod. So iba, no? At may bilang, di ba? Sa akin nga pag estudyante ko, sige, late ka. Okay lang, sige. Kahit ka-drop na papayagan pa rin pumasok sa classroom. Pag sa company na, hindi na ganoon. Kasi meron ka ng memo. May memo ka na pag naka 7 absences. 7 days. So masali na kayo, no? So, yun ang mga setup, real world application. Nung nasa university ako, ang PUP, ang pasok ko 7:30. 7:30 ng umaga. So, nasanay akong pumasok ng umaga. Kasi yung professor namin, sa PUP, no, mga prof doon talagang mga batikan. Higpit ng professor ka ng pang-umaga, 7:30 to 9. Subject, English. Hindi kami pinapapasok ng room pag late kami. Papasok 7, ano kasi to, medyo adult na. Matanda na yung professor, sa mahigpit. Ang klase 7:30. Kapag 7:35, di ka napapasukin. Ang classroom, madagalitan ka. Nasanay kami ng gano'n na, so later on, nung nag-work na kami, talagang pasok ng maaga. It's sa university, dinadala ko sa university yan no? Kung pasok ko sa QCU, 7 o'clock. Umaga. 7 o'clock, 7 o'clock. Ibig sabihin nun, alis ka ng bahay ng mga 5:30. Discipline. Hindi pa ko naunahan ng mga estudyante ko. Kasi alas 6 pa lang, nasa campus na ako Alas 6 pa lang, nasa room na ako. Pasok alas 7 ha. Alas 6, nasa room na ako. 6:50 nasa room na ako. Kasi nasanay kami noong, pag nag-OJT ka sa government, example, GSIS, mahigpit sa GSIS kasi government government entity. Sa government, talagang mahigpit. So, I'm moving my slide. Kaya na guys sige mag-ano muna tayo, break time muna tayo, bubutong ako, mag-stocks lang kayo, sige. Break ka ng konti, mga 5 minutes lang 5 minutes sa lobby. The meaning of inquiry. So we are studying inquiry kasi nga meron tayong inquiry-based learning. Meron tayong learning na dapat nagtatanong tayo. Sabi ko na hindi lang puro, sabi ko madalas sa aking mga subjects for the last 26 years, I-enjoy niya mga nagtatanong. Pag-inquire na. Pang makukulit, enjoy it. Pag isang class ay maraming questions, enjoy that one. Kesa passive. Pag passive kasi, mga students tanggap ng learnings from the faculty, from the professor. That is active. That is passive. Kapag natin active, yung nagtatanong.
tayong mga inquiry-based na na learning. So active learning tawag natin dyan. Yung bang you go to the library to learn more sa isang theory na itinuro ng teacher. Pag sa mga OJT naman, nagtatanong ka sa boss, nagtatanong ka sa office mates, paano ginagawa. Yung isang system, for example, isang task. Hindi ka lang nagtatrabaho kung yung binigay sa'yo. Maganda yung, paano ginagawa yan, di ba? Nagtatanong ka sa office mates mo, sa OJT mo. Yung bang tapos ka na sa iyong task. But instead of browsing your cell phone, nilapitan mo yung isang coworker mo, nagtanong ka, paano ginagawa yung kanyang task. Para pag-absent siya, pwede mong gawin. You can take over yung task kasi nagtatanong ka. Pag critical thinking naman, you know how to analyze information. You know how to analyze data. Kasi in the future daw guys, ang labanan data mining, no? Tawag natin dyan. Data analytics. You should know how to analyze data. Yung napakaraming data, napakaraming information, you should know how to analyze. Kasi in the future daw, information age ang tawag sa age natin ngayon. So maraming info. Yung mga info kay mga professors, mga teachers, you just feed info and you should know how to analyze the info. You should know how to analyze the data. Kasi ang data nandiyan na no? You should know how to analyze, how to use the data. That is critical thinking. Paano siya magagamit? Ano oras na ba? 5:06 na. Ang oras na natin. By the way guys, ang time natin is 4:30 talaga, di ba? Kaya lang, I entered the classroom 4 o'clock. Para meron akong allowance doon sa mga late. Kasi pag nag-start akong 4:30, madadating kayo alas 5. Diba? Tulad ngayon, no? Meron pa rin na sa lobby, anong oras na? 5 o'clock. E pag nag-start ako ng 4 o'clock, I assume that by 4:30, lahat ay nandito na. Diba? Sayang oras eh. Pag nag-start ako ng classroom, 4:30. Bago alas 5 mag-uumpisa. So dapat may buffer time. May buffer time tayo. Para pag-start ng eksaktong 4:30, I initiate the classroom 4 o'clock pa lang. Sophia, dito ka na, Sophia. Ryan Gabo, nandyan na. Once again guys, yung mga latecomers dito, those who just jump in. Once again, makulit ako na. Once again, kasi inuulit-ulit ko kasi ulit sa college. Sir, may quiz pala, hindi ko alam na meron palang quiz. Makulit mo estudyante minsan sa college eh. Yung quiz, in-announce ko na sa classroom, pinost ko na sa group chat, pinost ko na sa MS Team, ito 3. Meron pa rin hindi nakapag-take ng quiz. Ang alibay, sir, di ko alam na meron palang quiz. Sabi ko, bullshit na to. Tatlo na nga yung nilagay kong announcement eh. MS Team, habang nasa klase, group chat, tapos alibay, hindi raw alam na may quiz. Ulitin ko, may pa-online quiz ako bukas ng gabi. Ayan ha. For those who just jump in, online quiz bukas ng gabi using MS Form. MS Form ginagamit ko. So I will move my slide.
So, bakit may inquiry? Bakit importance of inquiry? Ano ba inquiry learning? Sophia, andiyan ka na, Sophia. Po. Ayun, dyan na si Sophia ba yan? Importance of inquiry. Number one, we inquire because inquiry is, it means you are curious. Teka lang. For my family. Yeah. Okay. Importance of inquiry. Why we are inquiring? Why is it is important we should be inquiring? It fosters curiosity. Dapat curious na tayo. Kaya yung mga batang makulit, yung mga batang matanong, habang sila yung bata, sila daw yung mga batang paglaki medyo patalino. Kasi nagtatanong, nag-explore, mga natural curiosity. Habang bata pa sila, no? They are curious. Example, nagtatanong ng sa bulaklak, lapitan yung bulaklak. Diba? Pag lumaki daw sila, yung batang yan, nadadala kayong pagiging curious. Matanong sa klase, matanong sa prof, matanong sa kliyente, matanong sa office mates. Ayan. So, it fosters curiosity. We are inquiring because it shows creativity. Innovative thinking, no? Nagtatanong tayo because it results to innovative thinking, problem solving. Kasi hindi tayo dapat nasanay kung ano yung nandiyan. Dapat creative. Dapat innovative sa lahat. Ano ginagawa natin. Maganda yung maganda yung merong palaging bago. Maganda yung naiba ka. Kasi pag naiba ka, pagdating sa business, ikaw yung pupuntahan eh. Bagong product, bagong service, bagong pangalan ng company, innovative names, innovative interior, design ng iyong business, innovative facade, innovative pricing strategy, innovative promotions, innovative advertising. Alam mo na ako, Pilipino, pag may bago, sila ang punupuntahan. Malag-isip ka. No? Di ba sabi ni Steve Jobs, if you want to be creative, you surround yourself with creative persons. Palibot mo sa sarili mo ng mga taong matanong para mahawak ka rin na matanong ka na rin. Later on. Ikaw, ano ba kaya? Tapos ang check-up ni anak, mga dito. Stop sharing. Removing my slide. Okay, inquiry can be your skills. Skills pa lang matanongin, no? Skills pa lang pagiging makulit. Lifelong skills. Hindi pwede beyond the classroom. Kung bang yung bang nagturing teacher mo, no? Tapos hindi ka satisfied, hindi ka kontento yung sa turo ng teacher mo. Example, sa science, may tinurang teacher about science, about flowers, about animals, about an insect. Hindi ka satisfied. Pag-uwi mo sa bahay, pumunta ka sa garden. Tapos, yung real world, you tackle the real world. Yung insect.
Totoo ba na ang snail ay ganito? Pag hinawakan mo, ay yung palaka ba? Pag sabi ng teacher, yung palaka, pag hinawakan mo raw, magkakabutlig ka. Titry mo, no? Pagka sa garden, naghanap ka ng palaka, hinawakan mo. Kung totoo. Yan. Yung mga inquiry. You are not just staying kung anong tinuro sa'yo. Tinetesting mo, no? Tinatry mo kung totoo yung theory. Kung totoo yung hypothesis na sinabi ng isang tao. Testing. Explore, hypothesize. Pag sa hypothesize, example, scientific method. Pag sinabi natin hypothesizing, hypothesis testing, totoo ba na yung palaka, pag tinusok mo, nagkabulag? Totoo ba na yung pagpagong, no? Pag yung pagong ay pag hinawakan mo ay nakakabobo ka? Hypothesis testing tawag natin yan. Hypothesis yon. Ang pagong, pag hinawakan mo, nagkakabobo. You will become, dumb. If you touch a turtle, that is hypothesis. You are, you are not satisfied. You want to test. Totoo ba? Mga hypothesis na yan. So, naghahanap pa ng paraan to prove kung totoong hypothesis na nakita mo or narinig. That is inquiry-based learning. No? Hindi ka by the book. Kaya nga tayo ay may immersion. Pure testing. Tinuturo sa inside the classroom, tinetesting natin kung totoong nangyayari sa real world. Sa office. Tinuturo sa example, sa management, sa entrepreneur. Sabi sa entrepreneur, di ba? The customers are always right. The customers are the king. Tapos pag sa actual, totoo ba na the customers are king? Pinasa OJT ka. Pinakaharap kang customer. Tapos pinapagalit na kami, minumura ka. Totoo pa rin ba? That the customers are always king? Mali na. Diba? Mali na yung mumurahin ka. The customers are not always right. Kasi naranasan murahin ng customers. Are you still with me? May tao pa ba dyan? Yes po. So, therefore guys, embrace inquiry every day to unlock your potential for learning and growth. Yan, matuto kayo magtatanong ha. Matuto kayo makulit. Matuto mag-explore. Matuto mag-hypothesize. Sa OJT, as a pedestrian, as a student, or sa loob ng bahay, di ba? Exploration. Okay, so types of inquiry. The first type of inquiry is the academic. Pagpasa ka dito, ito ba yung tawag na natin kanina? Pabasa nga please, volunteer nga to read this paragraph about academic inquiry. Yes, work. Sir, rinig po ako. Yes. Academic inquiry is a systematic study designed to generate new knowledge or understanding within educational and research contexts. This type of inquiry is characterized by being hypothesis-driven, evidence-based, and following a structured methodology. Examples include scientific experiments, literature reviews, and academic essays. By engaging in academic inquiry, learners develop critical thinking skills and contribute to their fields, fostering a deeper understanding of complex issues and promoting intellectual growth. Okay. Jumila Joy, andiyan ka na? Jumila. Parang malito si Jumila Joy kanina pumasok. O baka numalikmata lang ako. Yan ba si Jumila?
klase ng work is academic inquiry. Mas medyo formal na inquiry kasi hindi ka lang nagtatanong. Yung bata, pag nagtanong, informal. Pero sa atin, sa academic, if you are a student, if you are a faculty member, if you are a teacher, pero mga questions that you want answers. If pag hindi masagot, you are doing some methods para mahanap yung sagot ng questions mo. Kapag estudyante ka, pinag-research ka, the research is not only just for the sake of the grades or as a part ng subject. Dapat ang lahat ng research, whether it is a project or a requirement, all research should have contribution to the general body of knowledge. Yan, no? Pag sa mga faculty naman, sa mga professors, we always do research. Kasi isang faculty ito, evidence-based, structured, academic. Sa academe kasi, no? The faculty are being required to conduct research every SEM. Depende, may mga schools na dapat ang isang prof mag-research isang beses isang taon. May mga school naman, ang isang prof should conduct research once every SEM. So that is twice a year. Ang reason bakit nag-research ang isang prof sa academic inquiry sa educational context. Kasi meron silang ang prof kasi dapat hindi lang nagtuturo na based lang sa libro. Kasi guys, ang libro obsolete. Ang libro, example, may nakita kang libro ngayon, may hawang-hawang ang libro ngayon. Ang date ng libro, 2025. Wala yung libro yan, sinulat yan 5 years ago. So imagine, nakalagay sa libro, obsolete siya ng 5 years. Okay? So, mas magandang gamitin pag nag-research ka, yung mga journals, mga e-books. Kasi mas latest ang e-books, mas latest ang journals. Kasi pag physical book, kahit bago yung book, 2025, kala mo bago no? Nakasulat dyan, not 5 years ago. So, luma na siya. Kapag isang prof, nagtuturo siya, ang purpose, you are driven na hindi dapat nagtuturo ng libro lang, dapat we conduct our own research. Na yun ang ituturo. No? Kasi kung nakalagay sa libro, totoo ba sa libro? Parang hindi na totoo. So, dapat ma-update. Okay? Ma-update ang hindi lang siya. Dapat kami mismo maghahanap ng mga evidence sa totoo ng isang theory. Ay tuturo namin sa mga estudyante. Sa academic inquiry, hindi lang ito simpleng question na may simpleng sagot na paniwalaan ka agad. We conduct research, we survey, we do focus group discussion, we do interview, we do experiment, we do observation. Para yung inquiry, talagang academic. And that should be published. At mayroon dapat siyang contribution sa general body of knowledge pag sinabi natin academic inquiry. Example, may ka, di ba? Example, meron akong theory. Ito yung example ako sa about human resource management. Tinuturo ang HRM. Nagtuturo ang HRM sa Quezon City University. Example, meron akong tanong, meron akong inquiry. Example, inquiry ko ganito. Ano ba talaga ang nagpapastay sa mga empleyado sa loob ng isang company? Is it sweldo? May professional growth? Or iyong relation sa loob ng company? Hindi basta-basta pwedeng tanongin, dapat magkakandag unang research or interview para masagot ang aking tanong. It can be observation, it can be interview, it can be survey. Pero sa academic,
Okay, so after academic input, the first one, the second type of research. Okay, after work, okay, so nag-volunteer to read our next type of inquiry. Mabasa nga. Yes, si Kelly. Practical inquiry. Practical inquiry involves investigating everyday problems to enhance practices and find solutions. This type of inquiry is action-oriented and context-specific, often requiring an iterative approach. Key characteristics include its focus on real-world applications and the need for adaptability as new information arises. Examples of practical inquiry can be found in troubleshooting technology, workplace problem-solving, and design thinking projects, where individuals assess situations, implement solutions, and reflect on outcomes for continuous improvement. Oh, that was Kelly. Lista ko muna si Kelly for recitation. Yes. Okay. Guys, may dalawang klase ng research. May two broad categories ng research. First one is the pure research. The pure basic research. This first one. The second type of research is the applied research. Kapag applied research, ibig sabihin yan, action sa loob na ng isang company. Kapag nagpapa-research ako, tulad ngayon, may research ako sa college students. Ang kanilang ay research, pure basic research. Sabi ng isang estudyante, sir, pwede bang isang company lang ang aking survey? Sabi ko, hindi pwede kasi pag isang company lang yan, parang case study lang yan. Or parang parang action research lang yan. Kasi pag nagpapasurvey ng basic, para mas general, at least 3 companies, 3 selected, example, 3 schools. Kaya, if you can recall, di ba, yung mga nag-study ko sa research, sino pumayag na isang school lang. Kapag isang school lang kasi yan, parang case analysis lang yan. So, isang inquiry, kailangan isang practical, kasi yung result, ay applicable lang doon sa company na yun. Na pwede lang gamitin agad-agad. Kaya nga action research lang. Yung result can be used right away to solve a problem sa loob ng isang company. And that is practical or applied research, action oriented. That is only applicable doon sa company. And that is iterative. Sabihin, pwede mong ulit-ulitin yung approach ng research. So pag nagtanong ka ng isang inquiry, nagtanong ka example, bakit palaging absent, bakit maraming absences and tardiness dito sa company ABC? O doon sa pinagtatrabuhan o doon sa pinag-OJT mo, ay tanong ka doon, na applicable lang doon sa loob ng iyong OJT company. Example, bakit maraming absences? Bakit dito ay maraming malaki, mabilis yung employee turnover dito sa company pinag-OJT ko. Employee turnover, ibig sabihin yung pagpalit ng mga empleyado. Tinatanong mo, di ba? And you want to inquire, ano bang reason bakit mabilis magpalit ng empleyado yung aming company? So yung result ng research na yan, that is only applicable doon sa company na yon kasi that is practical or applied research. Limited lang doon. And pwede siyang gamitin, Pwedeng gamitin doon mismo sa company na yon. So examples of mga practical research, ayan, troubleshooting technology, and bakit isang machine, for example, na worth 1 million pesos ay madaling masira, or bakit malakas ang maintenance sa isang machine. You do a research, you do a study, bakit lahat ng machine ay 2 taon lang ang tinatagal. And pag yung result ng research can be applied only doon sa company na yan.
Right? Pwede rin workplace problem solving. Sinasabi ko kanina no? Bakit mabilis yung turnover ng empleyado? Isang company, workplace yan. Problem solving. In design thinking projects, paano mapapabilis or ma-streamline yung operation ng isang company, ng isang factory. Isang factory, parang ang tagal-tagal, ang bagal ng trabaho sa loob ng isang factory. Yung pala may problem sa arrangement, streamlining. So pag inayos mo pala silang maganda, sunod-sunod yung mga machine, mabilis ang flow ng process. So, sa design pala yung problems. When you do research, paano maayos, how to have solutions. So that is practical. Applicable lang sa isang company. And mabilis siyang gawin kasi isang company yung subject ng research. Hindi tulad ng mga research na will conduct research sa isang barangay, isang community. Kasi medyo mas matagal. Okay, so let's move. I will move the slide. Okay, the third type of inquiry, after Verk and Kelly's, yun ang magbabasa ng ating third type of inquiry. Just si Cal L. Sir, audible po ba ako? Yes, oo. Social inquiry focuses on understanding social phenomena, behaviors, and relationships within various communities. This type of inquiry employs interpretive and qualitative methods, emphasizing the perspective of stakeholders involved. By engaging with individuals and gathering insights through surveys, interviews, or case studies, researchers can capture the complexity of social issues. The goal is to drive meaningful change, inform policy decisions, and foster a deep understanding of the societal factors that shape human interactions. Okay. So in contrast, guys, yung practical research kanina, applicable only to one company. Ang societal kasi, in contrast naman sa mga business research, ito naman ay pan-society. Walang masyadong involved na business concept. Sinabi natin societal. Hindi siya about marketing, hindi siya about finance, hindi about HR. So, buong society. Kumbaga, mas yung applicable or this inquiry can be used ng halos lahat ng tao sa isang community. Mga social issues, behavior, relationship. For example, if you want to know magkano ba ang kailangan na pera sa loob ng isang araw ng isang family sa Metro Manila. So we're talking about the poverty. Ano ba yung poverty threshold sa Metro Manila? Diyan ng poverty threshold, example 1,500 ba o 2,000 per day ang kailangan ng isang family of 4 sa Metro Manila. Kapag below 2,000 ang kita ng parents, ibig sabihin poverty ka na. Okay? Sabi ng mga tanong, mga social issues. Or another one, if you want to inquire, ano ba yung mga reason bakit madalas yung teenage pregnancy sa Metro Manila. Yung mga naglalayas, no? Ganun ba? Mga inquiry na gano'n, na you want answers for those questions. That is societal. Mga phenomena, no? Mga phenomenang gusto mong malaman, addiction, juvenile, yung bakit mga estudyante ay after senior high school, bakit iba ayaw na mag-university, bakit ayaw na mag-college ng iba. So you want to check, di ba, yung mga ganon. Gusto magtrabaho ng iba, no? So may mga percentage kasi ng mga senior high school students na pag-graduate ng senior high, gusto na magtrabaho. So anong reason bakit gano'n yung kanilang mentality samantalang meron pang college. Na mga galong issue sa society. So, nakikita natin to araw-araw eh.
Diba? Example, family problems, divorce, or yung bakit mabilis ang relation, hindi nagtatagal yung iba. Okay, those are the 3 types of inquiry: academic, practical, and social type of inquiry. Matanong natin. Okay, so compare ng practical and social inquiry. Practical inquiry, so once again, pag practical, nakafocus on solving problems ng isang company. Within isang community, problems. Kumbaga may tanong, pag may ibang research kasi, wala namang problem sa ibang research eh. Gusto ko lang malaman, no? Kaya tinawag sa pure or basic research. Pag-apply kasi, you're solving real world problems. From, for example, na isang company, isang community. No? Now, ang social inquiry in contrast, aim at understanding societal behavior and trends. And bakit iba mahilig sa ganito? At mahilig sa mga pagkain ganito, makasuotang ganito, bakit iba they love traveling outside. Ba't ibang mga lahi? Example, mga Americans, why they love traveling. Parang mga Amerikano, di ba, magtatrabaho ng isang taon, hindi naman magliliwaliw ng isang taon. Kaya bakit iba yung mga European compared sa mga Asian? Or why the Europeans are different from the Americans? Europeans are more conservative. Americans are more liberated. So bakit? At may ganong phenomena, di ba? Okay, and yung the phenomena of K-pop, and di ba? Conclusion, inquiry types. So, why it is important to recognize the different types of inquiry: academic, practical, social, kasi iba-ibang skills kailangan natin dito sa mga different types of inquiry. Example, pag sinabi nating academic, so dapat may alam ka sa the basic of research. Pag sinabi naman natin mga societal inquiry, dapat magaling ay yung interpersonal relation kasi nagtatanong mo sa community. You should be exposed sa community. So unique ang mga approach ng bawat isang type of research. Inquiry versus investigation. Inquiry versus investigation versus immersion. Ito yung tamang natin. That is the correct order. Pag i-inquire ka muna, may tanong ka eh. And if you want answers for your inquiry, mag-investigate. At the highest form, dapat involved ka talaga. Education kasi, mas matututo ka pag involved ka, pag ginagawa mo. Kesa nagtatanong ka lang. Distinguishing that these 3 concepts is crucial for educators, for students, enhance learning experience, engagement. Talagang pag may immersion, talagang engage ka doon. Tulad sa isa kong university sa AMA, ang mga prof doon, parang this was 2018, sabi sa amin nung president, ang mga prof sa university, they should not only be staying within the school, dapat sila daw ay lumalabas din. Kasi may study kasi na yung skills na tinuturo sa university are different from the skills needed by the industry. So magkaiba. Tinuturo sa kailangan ng mga companies, magkaiba. So ang ginawa ng university, yung mga prof, mga faculty, dapat exposed din sila sa industry.
para malaman ng professors yung kailangang skills sa industry at yung natuturo. Yun ang natuturo sa mga estudyante. So, ang ginawa ko, as part of immersion, so may kaibigan akong may sariling company. So, parang sa loob ng 2 linggo, I will go to the company and I will stay at the company like for 3 hours umaga. No? Umaga nandun ako sa company. Nag-observe. Nagkakapi lang naman. May table naman binigay sa akin. Observing yung mga employees, kung ano yung mga ginagawa nila, mga skills na dapat meron sila. Example, handling people, receiving calls. Tapos, that is immersion. No? That is immersion. Then yung nakuha ko mga data doon, siyempre I collated, I did a report. I presented to the university. Yung report na yon naging part ng pag-develop ng curriculum ng university. So parang isasama na yun sa sa syllabus. Ay tuturo sa mga estudyante. Example, sa marketing, the way of handling customer complaints. Kasi na-expose ka dun, kung ano hinahandle yung complaints. Actual. Ituturo ko sa mga estudyante ko sa marketing. Kasi naranasan ko yung through immersion. So, that was very valuable experience for me na 2 linggo ko nag-expose. Sadly, hindi natin nuloy university yung ganong setup. Parang tinigil din nila, Pero for me, that was important, That was crucial. Na pag-jive yung tinuturo sa needs ng industry. Okay ba yun? Amiel David? Sabi ko, walang tao dyan. Okay ba? Akala ko wala na. Okay ba yun? Mary Joy Narceles? Hello po, Doc. Okay pa ba yun? Okay ba? Okay, I'm moving my slide. Okay, ano ba dapat ang characteristics ng isang inquiry? Ako ba sa lobby? Okay, sige. Before I forgot, sandali lang magda-download ulit ako kasi I have noticed maraming nagpasukan pa Magda-download ulit ako ng attendance para naman yung mga dumating ay masakop sa attendance. Teka lang. Okay, once again I downloaded the attendance latest. Okay, itong updated attendance, updated attendance. Nasama na kayo dito. Kanina wala kayo Okay, updated attendance as of 5:43. Luis Aaron, Zach Simon, Takahashi, Hannah Jane, Adele, Joyce, Fiona, Sarah, Chris, Zion, Carl, Melo, Amiel David, Cardero, Gian, Burke, Shane Galang, Elvira, Kim, Chloe, Mary Joy, Daniel, Hope, Princess, Mata, Miriam Saladino, Jan Angelo Pasha, Wendy Paller. Sino pang siya, MDX, tira pronounce na ito. Dito sa MDX Denise, Sino to? Kathleen Malaunan, Kelly Antoinette,
Julian Garces, Gabriel Vergara, John Ray, Ron Felices, Sophia, Toxin Tyron. Ayun, no? Yun ang complete attendance. Updated. Pero marami pa rin hindi umaattend. Kaya madedrop na yung mga yun. Kasi alam ko, ang dami kayo dapat dito, no? Kasi apat na section. Iba drop na. Hindi umaattend. Okay, so continue, no? Ito yung mga characteristic. Ano ba dapat meron ang isang curiosity? Porque ba nagtanong ay meron ng curiosity? Ay meron ng inquiry? Porque ba nagtanong ay meron inquiry? The first characteristic, dapat curious. Hindi lang makulit, ha? May curiosity. Drives inquiry, inspiring learners to ask questions. Importante, hindi lang tanong. Ito yung mga tanong na may exploration. May deeper understanding. May discovery. Yan, no? Hindi porke nagtanong, hindi porke ma-inquire, ano na. Pwede na. No? Dapat may curiosity. It should contribute to the learning process. Now, inquiry, dapat na rin questions. Ang magandang tanong, yung open-ended. Di ba? Ang magandang sagutin na tanong yung open-ended. Yung bang subjective questions na form the foundation of inquiry, that is open-ended questions, guiding students to reflect, investigate. Hindi pwedeng sagot ay yes lang, Dapat may explanation yung sagot. Kasi pag may yes lang ang tanong, ang sagot, yes or no, that is close-ended. Ang magandang tanong, yung open. Yung bang, pag nagtanong ka, hindi dito tapos, meron pa rin nagsasanga-sanga. Yan, nagsasanga-sanga yung questions. Makukulit, no? Nagsasanga-sanga siya. Kasi pag open it, tapos tumigil ka na, parang hanggang doon lang natutunan mo, nakuha mong data. So, dapat ang questions, open, ended. Once sa mga bata, pag nagtanong sa'yo, meron siyang palaging kasunod na tanong. Pag nagsumagot ka ng yes, meron pang kasunod na tanong, bakit nga? Hindi ba ganun mga bata? Tapos pag nagsinagot mo ulit, ganun ba? Paano naman yung ganito? Paano yung siya natatapos yun, Kaya yung mga batang ma-inquire, curiosity, tapos open-ended. Mga batang paglaki daw ay mga smart. Kasi magaling sa experiment, no? Yung mga later on, mag-experiment kasi they want answer for their questions. Na hindi sila satisfied. Mag-experiment sila, mag-experiment, mag-research, gagawin ng observation, technique, mag-interview. Mga batang smart daw. Matanong. Pag yung pag nagkaanak ka na later on, although wala pa rin may anak, pag nagkaanak na later on, sagutin natin yung mga tanong nila. Kasi yung mga smart na bata. O baka meron dito kwento ng parents nyo. Naku, nang bata ka pa, makulit ka, matanong ka, dami mong tanong. Pero dito sigurado sa inyong ganun, no? Na ikwento ng parents nyo. Na matanong nung baby pa siya. Pero si Pasha, parang matanong to ng baby pa siya, no? Si Pasha. Dito po si Pasha. Yes, sir. Parang si Pasha, parang tingin ko, ka nung bata ka pa. Matanong ka sa mga parents, no? Wala ba nagkwento sila sa'yo na na gano'n? Ganun, sir? Oo. Pasha, Tika. Itong si hindi na po papasok yun na si si... Wala na ito. Kaibigan ni Pasha. Ano po pangalan na ito? Si... Estrada, sir. Estrada? Pangalan ni Estrada? Si ano first name? Aslan, sir? Si Aslan. Si Aslan, tama si Aslan. Hindi na mapasok, no? Wala pa lagi. No, wala na siya, no? Aslan Estrada nga pala. Aslan. Ikaw lang, sir.
Okay, I move my slide. Investigation naman. O, pagkatapos inquiry, di ba? Ang pinakamababaw yung nagtatanong lang. Medyo malalim yung nag-investigate. Bago na ng paraan na hindi ka satisfied, nag-investigate ka na. Kasi ito yung mga characteristics ng isang investigations as approach to learning. Yung bang nag-experiment ka, nag-survey, nag-interview, yan mga investigation, pag-observation, evidence-based. Ano palagi tayo guys, no? Pag tayo yung ating mga knowledge ay dapat ay evidence-based. Dapat may proof. Kaya tayo nag-investigate. So hindi pwedeng totoo ba na may ganito dyan? Check na natin. Mag-investiga tayo kung totoo. So, evidence-based. Objective. No? Objective. May proof. Hindi pwedeng subjective na opinion lang. Kaya nag-investigate. Kasi we try to avoid ang being subjective. Investigations relies on collecting verifiable data to draw conclusions. Yan. So, parang to says to believe, even when you don't believe in hearsays, dapat pakita mo mismo, ma-check mo mismo, no, na may gano'n talaga may ganitong mga senaryo, kung totoo ba ng mga tao sa ganitong lugar. O, check natin. Investigate. Okay? So, nagtatanong ka pa lang pag sinabi natin investigation. Pero mas malalim siyempre ang investigation kaysa nagtatanong ka lang. Alright, so investigation, you investigate kasi mayroon ka dapat hypothesis. Pag sinabing hypothesis, ito yung parang statement siya, di ba? Statement siya na you want to prove or disprove sa theory. No? Kung yan ay totoo. And if you want to prove or disprove ang isang theory, so gagawa ka ng investigation. Okay? Example, meron kang hypothesis, no, sa isang company. Sabi mo, ang number one motivation sa mga empleyado ay salary. But that is your hypothesis. And you want to prove, hindi pwedeng tanong lang. Investigate data, investigate records para ma-prove, no, yung iyong hypothesis. But that is about human resources, no? Pagdating naman sa mga ibang areas, may mga iba-ibang areas, diba, you want to prove. Example, theory, hypothesis, mas mainam daw ng prutas ay kinakain before a meal. Kasi dati, ang prutas, ang kabataan ko, mga high school siguro ako, sabi ng mga parents, ang mga prutas dapat kinakain yan after meal. So yung saging ay kinakain after meal. May bagong hypothesis. Ang prutas daw ay mas mahinam pag kinakain before a meal. So, then you will investigate kung totoo ba talaga na maganda before meal. Mga magklase ng mga hypothesis you want to test mga assumptions, and you will collect evidence, no? Parang sa OJT, di ba? May mga hypothesis sa OJT na ang isang empleyado ay productive, sumisipag, pagbalapit na yung sahod. Hypothesis. Tapos ipoprove mo siya kung totoo, di ba? Kung totoo or hindi. Or ang isang boss na democratic,
ay mas effective than hypothesis in you will investigate. Okay, so after hypothesis, ang pinakamalalim na form of acquiring skills, version, ito yung talagang ikaw na you're not satisfied with just asking questions. You're not satisfied with just investigating. Sabi mo, dapat kong maranasan. meron tayong immersion. Parang tulad sa inyo, di ba? It is not enough na nagtatanong ka kung ano ang ginagawa sa loob ng isang organization. And it is also enough kung anong ginagawa na mag-investigate ka. So, ang ginagawa nyo ngayon, you will experience firsthand ginagawa ng mga employees sa loob ng isang company. Meron kayong immersion. Now, what are the characteristics? Nabasa nga, first characteristic ng immersion, sino bang hindi pa nakumpasa dyan? Volunteer na guys. Trevor, Kelly, and Kal-El. The next one is John Angelo Pasha. Sensory engagement. Immersion involves engaging in multiple senses to enhance learning, offering rich experiences that deepen understanding and create lasting memories through active participation in various environments. Okay, yan no? So, sabi ng isang author sa education, kasi di ba ano ko, I have a doctorate in ed of management sa natutunan ko mag ganito. May isang nagsabi, I forgot kung that is Edgar Day, no? Sabi ni Edgar Day, ang isang estudyante ay matututo pag sa mismo nag-participate doon sa isang skill building or event or environment. Yung pinakamalalim na forms of learning. Yung dapat ito ay involved. Kasi nga, di ba, that is lasting memories kasi pag naranasan mo yung kwan, mas ma-retain mo ang isang skills or knowledge pag naranasan mo siya. Pag talagang nagawa mo siya. Instead of ituturo lang sa'yo. Instead of sasabihin lang sa'yo, mas matutunan mo kung yan ay naranasan mo personally. Yung bang lahat ng your memory, yung nakita mo siya, na-feel, nahawakan, narinig, that is a good form of learning. That is lasting memories. Kasi sinabi lang sa'yo, pag sinabi lang ka sa'yo, di hearing lang yun. Pero pag sinabi natin sensory engagement, lahat ng senses, touch, hearing, sight, smell, narasa mo lahat, di ba? So, mas effective pag immersion. Kaya meron tayong immersion para lahat ng senses na magagamit natin in the exploration. Mas engage tayo pag gano'n, no? Pag meron tayong sensory engagement. So that is the first characteristic. And the second characteristic, so please volunteer. After Jan Angelo, sinong next mag-volunteer to read this one? Hindi pa natatawag, no? Sino pang natatawag dyan? Maybe you want to build on your recitation. Para may agree naman ko sa recitation. Wala na gusto magbasa. Yes, Hannah Jane. Immersion situates learners within relevant context, fostering empathy and connection to material, allowing them to grasp concept by experiencing the cultural or environmental setting firsthand. Ayan. That is, there is one characteristic in immersion. Bakit tayo may learning by immersion? Ito yung empathy. Ibig sabihin, we should feel what they feel. Yan, empathy. At mo maramdaman yung maramdaman yung nararamdaman nila. Dapat maranasan nila. It is aside from natutunan mo, dapat mo rin maranasan. Pag sinabi natin immersion,
connection to the material, connection to the activity, connection to the people, to the event, to the location, to the time. Solid yan ha, dahil mo ng connection, di ba? Ewan ko nga lang kung makalimutan mo pa. Ewan ko nga lang kung hindi mo pa mag-grasp yung concept na tinuturo, no? Instead of, parang gano'n, parang sa marketing, instead of telling the students na dapat, may customer service, o iparamdam mo sa kanila, no? Dapat nilang maranasan yung, talagang meron silang kaharap na customers, tapos nagagalit sa kanila. Para maramdaman nila yung nararamdaman ng customers, bakit sila nagagalit? Dapat meron kang empathy. Para masolve yung problem ng isang problematic customer, dapat maramdaman yung galit ng customers. That is empathy. Kaya meron tayong works na dapat maramdaman nila yung how to handle an angry customer. Kung estudyante ko sa university, pinapagawa ko, pumunta ka sa mga malls, okay? Tapos, dapat ikaw yung so that you will understand how to handle angry customer. Mag-mystery shopper, kunwari mga customers kayo. Ng isang establishment. Yung pinapagawa ko sa nila. Mga estudyante ko sa entrepreneurship sa Quezon City University. That was managing. The role of inquiry. Kunti na lang to, no? The first one, bakit mayroon tayong inquiry? Nag-question tayo, we should ask question, we should explore. Kasi that is one of yung growing. Yung bang may natutunan ka pag ikaw ay nagtatanong. Kasi puro basa, no? Masakit sa mata yan, puro basa ka lang. Maganda yun, you go outside and you ask questions, you inquire. Pag mayroong inquiry, ayan, nade-develop natin yung ating curiosity, self-discovery. Ay, makulit din pala ako. Ay, magaling pala magtanong. Ay, magaling pala mag-English. Ay, magaling pala mag-ask ng question. Yan. So, nadala mo yung iyong mga personal skill, self-discovery. And of course, pag nagtatanong ka, di ba, you have the ability now to analyze, evaluate mga sinasagot nila sa'yo. Kasi pag nagtatanong ka, hindi ka lang tanggap ng sagot. You should know how to filter and fosters innovative solutions to everyday challenges. So, yung solution mo na you can generate a solution, pag marami kang tanong, mas marami rin silang sagot. Mas sabi natin, you can get the best solution after getting 80 suggestions or 80 answers. And it's lifelong learning. Yung matanong ka ng bata ka pa, hanggang lumaki, hanggang naging negosyante ka, hanggang naging boss, ikaw ay nagiging good in inquiring. Tapos, meron boss ka na, di ba? Tapos, meron kang empleyado. Tapos, sinagot ka. Yung bang, if you want to get the best answer from the employees, marami kang tanong na why, bakit, di ba? Sumagot, bakit nga? Hanggang you go to the root of the answers. Kasi nasanay kang ganang magtatanong, di ba? Okay. Lifelong learning, cognitive skills. Ito yung mga benefit ng being inquiry skills. Gumagaling ka sa research. Tapos, inquiry-based learning is also good. Hindi lang by the book. Dapat you start asking questions. It results to
students like you to be actively explore and discover knowledge. Ang inquiry, maraming way, no? You ask question, you conduct experiment, investigate. Inquiry, societal inquiry. It will result to communal questioning. Yung problem solve mo, it can be used by the whole society. It can be used by the whole country, whole citizen. Can be used for discussion. And of course, pag meron tayong ma-inquiry society, it is sign of may democratic participation tayo na pwede mong magamit sa iba, no? Yung nakuhang mga knowledge or skills or research. Okay, that is the last one. O baka nakalimutan yung pangalan ko, no? Mga first time students dito. Once again, this is Dr. Cortez signing off. So once again guys, sa aking research, yung aking online quiz, yung mga bagong dating dito, my online quiz will be given tomorrow evening. Ano bang gusto? Alas 7, alas 8? Alas 8 na. Ano naman ito, mga 20 minutes lang naman. It's either 8 o'clock, no? Anyway, pag minsan nagpapabukas naman sila ng link eh. Sige, binubuksan ko naman. Pag sila ay na-miss. Bye everyone. See you around people.